Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang 11. So mga Gemini, simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Moon card, beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Knight of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ten of Wands. In the area of your near future, the Six of Pentacles, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Four of Wands. In the area of your fortune, you have the Judgment card. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Five of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you po muna sa inyong donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Gemini dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like, nagko-comment, malaking bagay din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Page of Cups. Okay, ngayong linggong ito, sinasabihan ka Gemini ng iyong spirit guides na magpakatotoo pagdating sa iyong nararamdaman. Okay? Meron kang hidden emotions o mga kinikim-kim na mga nararamdaman na panahon na daw para harapin yan. For you to be able na malagpasan na, matapos na, makalarga na, at hindi mo na damdamin pa. Narinig ko dito na your emotions will be your power. So kung meron kang mga gusto nang gawin, gusto nang sabihin, gusto nang aksyonan, gawin mo na daw para daw makagaan para sa'yo. Okay? Bigyan natin ito ng card of the week. You have courage. Wow, yes. Courage lies within you. You have the power to overcome anything. So kung makakita ka ng eagle today, this is a big confirmation na this reading is for you. Whether picture man yan, personal, or nabanggit sa iyo ang salitang eagle for today, or drawing, kahit drawing, no? A confirmation that you need courage this time. Okay? So, sabi dito, with background energy and card of the week, sinasabihan ka na magpakatotoo ka at harapin mo na yung nararamdaman mo about something or someone. Okay? Very important yan. Especially in your core energy. Marami kang kalituhan, marami kang mga question marks sa buhay. Ano? Marami kang mga bagay na iniisip kung paano ba yun, bakit ganito, anong nangyari, anong dapat kong gawin, sigurado na ba ito. Marami kang questions today as we're talking about this, about your life. In general, maaaring sa aspeto ng pag-ibig, sa trabaho, sa negosyo, sa career, kung saan-saan man. And you're actually trying to find out kung ano ba yung rason, kung ano ba yung saysay, at ano yung ruta patungo sa mas matiwasay na buhay. And you're thinking, habang buhay ba akong ganito? Forever na ba tong ginagawa kong ito? Wala bang pagbabago? Wala ba akong chance to have a better life, no? Marami kang ganyang question. So your spirit guides are telling you this time, Gemini, is to ask yourself, sa puso mo, sa instinct mo, ano ba ang gusto ni Gemini? Ano ba ang dapat mong gawin? Ano ba ang nararamdaman mong may saysay, may bigat, um, may, 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 may maayos na palagay? Find the calmness. Kapag payapa sa puso mo yung isang desisyon, yung isang move, that is the right decision. Pag ramdam mo payapa, hindi ka takot, hindi ka aligaga, yun ang tamang ruta. Okay? Huwag kang mag-alala. Pag po dumalabas si the moon card, sinasabihan ka that the answers will come. So kung meron kang mga tanong, mga bagay na hindi naiintindihan, huwag kang mag-alala, darating din sa'yo ang kasagutan. And everything will be settled. Everything will be fine. Magiging masaya ka na ulit at may enjoy mo na ulit yung bagay-bagay sa paligid kasi planchado na, naiintindihan mo na, kumbaga. Okay? Sabi rin dito, temporary problem lang yan. Kung ano man yung kinakaharap mo, temporary lang yan. Malulusaw din yan, matatapos din yan. Sisibol din ang araw sa buhay mo. Okay? So, now, kumapit tayo, manalig.
isipin mo kamay natin to pareho na we are actually pushing forward palagpas dito. Kailangan mo lang talaga mag-focus, harapin, also enjoy your life and have courage. Okay? So, tanungin kita ngayon, Gemini, ano ba tong mga questions sa isip mo na balak mo nang matapos, balak mo nang masagot, balak mo nang lumipas sa buhay mo? Comment down below, isulat mo yan sa baba para ma-claim natin at saka talagang totally malagpasan na. Okay? I-clarify natin siya. The Moon card is being clarified by the Devil card. Yes, wow. Sabi dito, huwag ka daw masyadong mag-dwell sa negativity, Gemini. Iniisip mo siguro na, ay baka hindi ko na malagpasan to. Ay baka forever na to. Ay naku, baka hindi na ako makabangon sa problemang ito. Huwag mo laging isipin yung mga kanigahan na to. Especially kung may mga negang tao sa paligid mo na lalong pinaparamdam sa'yo na hindi ka na makakabangon dyan. No, takpan mo ang tenga, ang mata ay nasa Panginoon, ang puso ay nasa pag-asa. Okay? Lagi mong kapitan na meron pang ikagaganda ang buhay ko. Kumbaga, wala namang nakataga sa bato eh. Lahat pwedeng magbago. Kaya wag mo laging isipin na nakalubog ka sa kumunoy. No. May ibabangon ka pa at kayang-kaya mong kumawala sa tanikala ng mga bagay na ito. Meron naman po sa inyo, sa ibang Gemini dyan, nakita ko dito na tama na yung illusion mo about someone. Merong isang tao na akala mo mabait, akala mo totoo, akala mo perfect, akala mo maka-Diyos, akala mo mabuting tao, pero hindi pala. May taong ganyan sa buhay mo this time. That you need to separate yourself to this person because marirealize mo soon. Sabi ko nga sa inyo, darating din ang sagot, may realize mo na hindi siya ganun kabait at dapat siyang layuan. Okay? So, ingat-ingat din, Gemini, sa pagtitiwala. Especially sa mga sekreto mo, sa mga dinadamdam mo, no? Hindi lahat ng tao ay dapat makaalam nung bagay na yan. Kaya always pick the right person kung kanina mo sasabihin yung emosyon mo, nararamdaman mo. Okay? In the area of where you need to focus on, you have the Queen of Swords. Sabi dito, dapat to mag-focus tayo sa ah, kaliwanagan, sorry, kaliwanagan ng ating future. Dapat daw alam mo kung saan ka pupunta, kung ano yung balak mong gawin for this year, no? Papasok tayo ng bagong taon at talaga namang nasa first full week tayo ng January. So ngayon pa lang daw, dapat nag-focus sa tayo sa mga bagay na gusto natin gawin para sa buong taon na ito. Saan ba natin balak dalhin ang ating negosyo, ang ating career, ang ating project, ang ating sarili, no? So dapat kahit papaano, sinisimulan mo nang isipin ng malinaw kung saan mo balak dalhin yan. Dapat daw nakabase ka sa iyong realidad. Hindi pwedeng hahakbang ka ng 20 steps. Dapat yung kaya mo lang ngayon. Para hindi ka naman ma-overwhelm, hindi ka rin masyadong matakot o kaya malula sa mga hakbangin mo. Kaya kailangan doable, reachable, at kayang-kaya. Narinig ko rin dito, time na for you to speak up ha. Tukol siguro to sa taong ito na pinapahirapan ka kaya nandito ka sa very, very unclear and hindi siguradong lugar. Ano? Kaya parang feeling mo, hindi mo alam kung saan ka pupwesto, saan ka lulugar dahil sa taong ito. Panahon na daw para magsalita ka. Para sabihin mo yung boundaries mo, yung ayaw mong bagay, so that you will know and you will have the authority of your life. Narinig ko rin dito, wala ka rin time para sa paligoy-ligoy o sa palaro-laro. Gusto mo talagang tumbukin na this time kung ano yung totoo para wala nang kalituhan, kumbaga. And you want the truth and nothing but the truth. Ayan yung makakatulong para sa'yo. Okay? Clarify natin. The Queen of Swords being clarified by the Queen of Swords. Clarify niya ang sarili niya. Sabi niya, yes, yung talaga sinabi ko, inuulit mo pa. Sinusungitan tayo ni Queen of Swords today. Sabi niya, dapat sigurado ka sa future ha. Hindi pwedeng bara-bara lang. Kailangan pinaghahandaan, pinag-iisipan. Kung kailangan magtanong, magtatanong tayo. Kung kailangan mag-strategize, mag-strategize tayo. Okay? Queen of Swords, pa-clarify ulit. The Page of Cups. Dalawang beses mabasa ang Page of Cups. Kailangan daw dito ng creativity, ng iyong imagination, malawak na pag-iisip, at saka maparaan. Kumbaga, ito sinasabihan ka ng maging madiskarte ka para maabot mo yung pangarap mo at maging realidad yung vision of the future that you want to create. Okay?
In the area, oh, I'm seeing 10-10 in my clock. 10-10 is all about ending a cycle and starting something new. So, napakaswerte mo. I-claim mo sa baba yung 10-10 na yan para magbago na yung kapalaran mo at magkaroon ng magandang life changes for the better. Okay? Knight of Cups, a Knight of Pentacles rather, is in the area of what you need. Kailangan daw natin ng matibay at saka planchadong mga plano. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng paiba-iba, hindi pwedeng ngayon mo lang naisip, gagawin mo na agad. No? Kailangan ito ay pinagnilay-nilayang mabuti, pinaghandaan at saka metikuloso. Example, pangarap mong makapunta sa Japan, so syempre, dapat kada step inisip mo na. Yung agency, yung training, yung pag-aaral ng Nihongo, yung mga dokumento mo, okay na ba yung pera. So, dapat lahat yan unti-unti mo pinaplano ng matino para walang aberya, walang delay para sa'yo. Okay? Clarify natin yan. Knight of Pentacles being clarified by the Nine of Cups. Wow, alam mo na. Gemini, kapag lumalabas si Nine of Cups in any of my reading, alam mo na, make a wish na. So ngayon, pikit na ikaw, and then i-wish mo na yan because Nine of Cups is really a wish fulfillment card para sa'yo. Okay? So Nine of Cups, clarifying our Knight of Pentacles, giving you the assurance na dapat daw this time ay yung mga plano mo naka-align doon sa mga pangarap mo. Ano ibig sabihin nun? Example, pangarap mo na um, pangarap mo na maging nurse. And nurse graduate ka naman na. So, parang example, ang nurse na gusto mo ay maging nurse ka sa Canada, example lang. So, yun ang ultimate dream ni Gemini. Alam na alam mo, pag nakuha mo to, sure ball, happy-happy ka na. Pero kailangan planchado. Syempre, kung bagong graduate ka lang as nursing, syempre, hindi ka pa pwedeng lumipad sa Canada agad-agad, di ba? So, parang kailangan pa ata ng 2 years experience dito, no? Tama ba ako? So, kailangan planchahin mo yan. Saan ka mag-a-apply, ano yung gugugulin mo doon. Kailangan by 2 years by now, nakapag-inquire ka na, nakapag-exam ka na, no? So, kailangan meticuloso ang plano na naka-align, nakatusok, nakatarak patungo sa iyong wish. Kasi kung ang plano mo ngayon ay magpapalihis sa wish mo, paano? No? So, kailangan talaga iniisip mo na yan. Okay? Para matumbok mo ang wish mo. Parang ganun yung example, yung going to Canada. Para unti-unti mong hinahanda. Sinabi naman dito, huwag ka magmamadali eh. Wag mong bilisan yung kilos mo. Kasi patungo ka pa rin naman dito, ang kailangan mo lang talaga ay magkaroon ng gradual action patungo doon. Ang importante, umaandar ka. Okay? In the area of what's affecting current energy, meron po kayong the 10 of Wands. Sabi dito, pagod na pagod ka na. Halos lahat pinapasan mo to the point na hindi mo na alam kung saan to patungo. Meron kang mga ginagawa and then kayod ka ng kayod. Well, natural naman sa'yo yon, yung gawa ka ng gawa, kilos ka ng kilos. Pero at some point, parang pakiramdam mo naliligaw ka, nawawalan ka na ng amor, nawawalan ka na ng gana. Maybe because other people also makes you feel na parang mababa ka, o pinapahirapan ka, o lalo kang dinadown, at parang hindi ka makahanap ng suporta mula sa mga taong inaasahan mo. Pero ngayon sabi ng yung spirit guides, magpakatatag ka, kayanin mo, lumaban ka, tapusin mo ang dapat tapusin para makalarga ka na dito. Okay, makalagpas ka na dito. And once and for all, kapag alam mo talaga yung mga temptasyon na dapat mong iwasan, yung mga distractions na kailangan mong layuan, makukompleto mo itong laban na ito. At makakatapos ka rin dito sa journey na to, sisibol ulit yung araw in your life. So ngayon, parang narinig ko sa yung spirit guides, kayanin mo pa, ilaban mo yan, tapusin mo, gawin mo hanggang dulo para matalo mo tong mga negang mga taong ito. Okay? I-clarify natin. The 10 of Wands. Oops, you have dalawa, kunin natin dahil tumilapon sila. The Emperor card and the Four of Pentacles. Yes, sabi dito, alam ng yung spirit guides kung gaano kahalaga itong bagay na pinagsusumikapan mo. Yakap-yakap mo eh. Ayaw mong mawala sa kamay mo yan. Ayaw mong mawala sa buhay mo yan. Kaya kailangan mo daw tapangan this time. Maging disiplinado ka pa. Maging wais ka din. You know kung ano yung kinakailangan. No? Pag consistent effort, consistent performance, gawin mo yan every single day
para tong pinaghihirapan mo ay mayakap mo ng tuluyan at magkaroon ng magandang outcome. Okay? Kung maraming malabo ngayon, huwag kang pa-distract sa kalabuan. Lalo ka mas maging matapang at maging goal-oriented. Kahit malabo, kahit hindi sure, ituloy mo hanggang dulo para ma-prove mo sa mga taong ito na talagang kinaya mo ang lahat. Okay? And avoid distractions. Avoid temptation and distractions para makalarga ka ng maayos. Okay? In the area of your near future, meron ka pong the Six of Pentacles. Si Six of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides na in the near future, after watching this video, 6 days, 6 weeks, or 6 months, aanihin mo din pabalik lahat ng binigay mo. Sabi ko nga sa inyo, your hard work will be paying off at kukubrahin mo pa rin yung magandang bunga niyan. Kaya don't doubt yourself. Huwag mo ring panghinayangan lahat ng mga bagay na nilaan mo, pinagtrabahuhan mo, iniyak mo, pinagpuyatan mo. Lahat yan may magandang balik sa'yo. At magiging masaya ka din. Kung saan ka nag-focus, lalabas din doon yung magandang bunga. Kaya importante, Gemini, na kung ano yung iniisip mo tungkol sa goal mo, dapat positibo lamang para positibo din ang mangyari. Hindi pwedeng negative self-talk ka para anihin mo yung magandang bagay. Okay? No time for negativity. Always think positive para kubrahin mo. Nakita ko rin dito na para bagang simula sa time na ito after watching this video, pagtutuunan mo na lamang ng pansin yung mga bagay na importante at yung mga bagay na marirealize mo na, ay, hindi pala yan nakakatulong sa akin, bitawan ko na. Parang ganyan. So, kumbaga nililinis mo ang buhay mo ngayon. Tinatanggal mo yung hindi para sa'yo, tinatanggal mo yung pangit, at yung mga bagay na ready ka ng bitawan kasi hindi pala para sa akin ito. Parang ganyan. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, pagkalinaw ng isip. Alam mo na kung anong mahalaga, alam mo na kung anong dapat pabayaan. Kung dati lahat yan, kinikip mo, no? Lahat yan, ayaw mo mawaglit sa'yo. Pero now, na para nagiging wais ka na, nagiging matalino ka na, yung mga pabigat na hindi naman talaga para sa'yo, binibitawan mo na. And then yung mga mahalaga, yun na lamang ang pinaglalaanan mo ng effort, pagod, disiplina, kayod, at doon lumilinis ang buhay mo, lumiliwanag din ang isip mo, at talagang you are entering a new life para sa'yo. Kasi dito wala lang bigat, dire-diretso na, clear na ang lahat para sa'yo. So congrats po, okay? In your challenge, meron kang escapism and soul mirrors. Sabi dito, panay iwas ka daw. Palagi kang umiiwas o meron kang excuse pagdating sa mga bagay na dapat mo nang asikasuhin. So ano ibig sabihin nito? Okay lang na umiwas ka panandalian. Halimbawa, meron kang problema, sige, bitawan natin for today. Pero aalis ka para magmuni-muni, para mag-isip-isip, para lumiwanag ang isip mo. Hindi para iwasan siya altogether. Kasi kapag yung problemang yan iniiwasan mo, babalik at babalik yan para isolve siya. No? So ngayon, pag binitawan mo, sige, go out and magmuni-muni, pero babalik ka pa din para isolve siya. Para once and for all, matapos na. You also have soul mirror. Sabi dito, kung ano yung pinapakita mo, babalik sa'yo. Example, hinahayaan mo sila na maliitin ka, talagang mamaliitin ka ng mga yan. So make sure na mag-i-impose ka ng boundaries. Kung ano yung gusto mong ipakita sa'yo, dapat pinapakita mo din, pinapaalam mo sa kanila para hindi ka nila ginaganyan. Okay? Importante to. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Four of Wands. Sabi ko nga sa inyo, nakakita ako ng distraction or parang temptation na gumawa ng ibang bagay. Kaya daw baka malihis ka pagdating sa iyong goals. Okay? Kailangan daw talaga goal-oriented tayo ngayon. Alam natin kung ano yung disiplina na dapat nating i-apply para maabot na natin ang ating milestone. Okay? Meron kang tinutumbok ngayon na goal. Ngayong buwan na ito, ngayong taon na ito, meron kang ina-anticipate. Pero sabi ni God o na yung spirit guides ni universe, baka magkaroon ka ng mga paglihis ng landas. Kaya kinakailangan, Gemini, nakatutok tayo dito para makapag-celebrate na tayo, maging stable na yung pampamilya natin. Nakita ko dito, meron kang mga goal for the family, para sa bahay, para sa mga anak, and you want to celebrate that win soon. Pero paano daw natin mararating yan kung ikaw daw mismo ay paandap-andap? Alam mo yun, parang urong-sulong. Parang hindi ka ganun ka
Hindi ka ganun kadesidido pagdating sa kilos mo patungo sa goal na ito. Kaya importante after watching this video, Gemini, pag nilay-nilayan mo ha, isipin mo ano ba yung ginagawa kong mali, ano ba yung ginagawa kong tama patungo sa goals ko para maganap na. Siguro, nagtatanong ka, sabi mo, bakit ganito? Yung goal ko, hindi ko maabot-abot. Ano bang dapat kong gawin? So, kailangan natin mag-re-evaluate. Ano ba yung mali kong ginagawa na nagpapalayo sa akin sa aking goals? Okay? The Four of Wands being clarified by the Ten of Pentacles. Yes. Isipin mo daw kasi ngayon yung pang long term, Gemini. Hindi na pwede dapat yung temporary lang, panandalian lang, o kaya akala mo napakaganda, sobrang saya mo lang dyan, pero hindi pala long lasting. So make sure this time around, yung mga goals mo at saka yung mga long term gains mo, inuuna mo ha. Permanenteng trabaho o kaya permanenteng bahay. Kung ano talaga yung tatagal sa buhay natin, yun ang unahin natin this time. Okay? Napaka-importante niyan. In your fortune, meron kang passion and pleasure savor your life. Yes, panahon to para namnamin ang ganda ng buhay. Kung ikaw daw ay kumakayod, balansehin mo naman ng kaligayahan. Bond with your family, go out, i-enjoy mo yung perang pinagpapaguran mo. Siyempre, dapat mag-ipon, magtipid, pero at the same time, maglaan ka din for yourself para maramdaman mo yung kaligayahan na meron ka sa mga pinaghihirapan mo. Okay? You also have joy and delight. Open your heart to joy. So, dapat daw positibo lamang, huwag masyadong nega, huwag masyadong magpalukob sa mga takot, alinlangan, questions, ano? Just enjoy your life and be happy again. Okay? In your fortune, meron po kayong the judgment card. Napakaganda nito. Narinig ko parang bagong buhay, bagong pag-asa, mga bagong katotohanan. You're gonna realize something this week, Gemini. Meron kang mga ma-discover, mga matututunan, mga marirealize na, ay, ganun pala yun. Sige, baguhin ko na. Ay, dito pala ako dapat. So, those realizations are really redirecting you sa tamang landas ng buhay mo. Kaya huwag mong katakutan ha, halimbawang may mga nalalaman kang totoo, tanggapin mo lang yung totoo and then yakapin mo because that will lead you to the right path. Nakita ko rin po dito, para nag-surrender ka na kay God, no? Sabi mo, God, please, kayo na pong bahala, pagod na ako, hirap na ako, tinataas ko na po sa inyo. And from now on, narinig ko, lalabas na yung mga bunga ng dasal na yan. So, siguro makakita ka ng mga bagong pintuan, mga bagong opportunity, lilinaw bigla yung isip mo, okay, yung pakiramdam mo biglang gagaan because lumalapit ka na sa spiritual power mo at lumilinaw na sa'yo yung dapat mong gawin. So, sabi rin dito, answer the call. Meron daw mga kumakatok sa iyo na opportunity, mensahe, information na papasukin mo daw. Papasukin mo sa buhay mo para malaman mo kung ano yung mensahe sa iyo ni God moving forward. Okay? Huwag mo daw i-ignore yung messages. The judgment cards being clarified by the Nine of Wands. Yes, yes, yes. You're gonna hear something, good news about your surrendering. Alam naman ni God na hindi ka sumuko Alam naman niya na binibigay mo every single day yung makakaya mo para sa ikakabuti ng buhay mo. Pero ngayon talagang tinapatan mo din to ng matinding dasal. Sabi mo, God, pagod na ako. Please give me enlightenment. Please give me the answer. At ibibigay sa iyo to. Dahil hindi ka sumuko sa buhay, the good outcome will be given to you. Narinig ko for some of you, may sagot na sa hinihintay mong bagay. Pagod na pagod ka na pero biglang boom, dumating yung kalinawan, dumating yung sagot, dumating yung good outcome mula sa pinagpaguran mo. So congrats po. Kung meron kang ginagawa na pabalik-balik, hirap ka na, parang may pattern na napaulit-ulit lang, makakaasa ka, the good news is gonna arrive for you. Congrats po. I-claim mo to, Gemini. Good news of a realization will be coming for me. My hard work is paying off. I-claim mo yan sa baba. In your divine messages, meron po kayong look at the bigger picture. Yes, lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang imagination mo, lawakan mo ang iyong creativity para makita mo yung totoong vision of the future, para alam mo kung saan ka talaga pupunta at ano yung gusto mong gawin para sa buong taon na ito. Okay? You also have a win-win outcome is forecast. Wow, congrats po. Panalong-panalo ka daw ano man ang mangyari. So, that will be a great, great assurance para po sa inyo.
In your divine messages, meron po kayong the Five of Cups. Sabi dito, panahon na Gemini para iwanan na yung past. Huwag ka na daw pabalik-balik sa taong yan, sa lugar na yan, sa pangarap na yan, kung alam mo talagang wala ka na mahihita. Time na for us to stand up, tumalikod ka na, harapin mo na tong mga bagong blessing na pirming nakatayo at hinihintay ka din. So, kung dumadaan ka ngayon sa mga pagkasawi o kaya asawing palad o kaya rejections, disappointment, heartbreak, makakaasa ka, may papalit na bago at mas higit pa yan doon sa mga nawala. Okay? Five of Cups. The Magician card. Kayang-kaya mo daw. Kayang-kaya mong magbagong buhay, kayang-kaya mong harapin yung mga bago sa buhay mo, no? At huwag ka nang magdwell pa sa past. Siguro iniisip mo, hindi ko kaya nang wala to, hindi ko kayang magbago, hindi ko kayang mag-start over again. No. Kayang-kaya mo. You have the magician energy, meaning anything is possible para sa'yo. Kaya wag mo nang panghinayangan pa yan, maging matapang ka na, have courage to face new things, and you can make it. You can create something new, something bigger, something better. Okay? Lagi mo isipin yan. Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have dogs getting together with friends. So sabi dito, magkaroon ka doon ng time with friends para makapag-relax ka naman at magkaroon ka ng happy time. You have vine, seek out information that will help you. Yes, sabi ko nga sa inyo, the answers will come. So yung mga impormasyon na yan, magagamit mo yan para lalo kang makalaban forward at makapagplano ng maayos. Okay? Another messages, you have star. Wow, guaranteed success. I-claim mo to sa baba. I claim guaranteed success is mine. I-claim mo to, it will be yours. You also have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Marami ka daw iniisip na mga problema or mga issue na wala naman daw basihan or wala namang way para matupad. So panahon to para kontrolin mo yung mga takot mo, alinlangan mo, agam-agam mo. Okay? Whatever you're thinking about na negative, i-flush mo yan, itapon mo yan. Ang iyong outcome for January 5 to 11, the Page of Pentacles. Yes, sabi dito, panahon na para aralin mo yung mga bagong bagay na yayakapin mo at yung mga bagong plano para sa katuparan ng dreams mo. Hindi pwedeng gusto lang natin gawin, bara-bara na lang, susugod na lang. No, kailangan talaga natin ng pagpaplano at pag-aaral. Halimbawa, pangarap mo makapunta sa gantong lugar, doon mo balak magtrabaho, kailangan talaga aaralin mo lahat ng aspeto para walang masayang na oras, walang masayang na effort from you. Huwag daw tayong pakampante na, ay alam ko na yan, ay okay na ako dyan, ay sige, huwag mo na akong turuan, kaya ko na yan. No. Ibaba mo daw ang iyong ego para lalo mong masiguro na tama yung move mo. Okay? Ibaba ang pride, ibaba ang ego para mabusisi nating mabuti kung paano natin papakinabangan yung blessing na dumarating. Okay? Be present and be mindful of your every action at kinakailangan niya na matyagang pag-aaral. Kung marami kang hindi naiintindihan, itanong mo, mag-research ka, libre ang internet, di ba? So, within grasp lang lahat ng kinakailangan. Kaya dapat tayo ay masipag this time at naglalaan ng effort for something na ikakaunlad natin. Okay? The Page of Pentacles being clarified by you have the Judgment card. Yes, binalik din tayo sa ating fortune area. Sinasabi dito na you need to surrender to God. Yung kalahati ng effort mo, si God na ang bahalang gumawa doon. Kung ano daw yung mga bagay na marirealize mo, i-apply mo daw sa ginagawa mo para makatulong. The bigger picture you get, the broader knowledge you have, the better makakatulong sa iyo yan. Kaya actionan mo daw lagi kung ano yung mga marirealize mo. Halimbawa, meron kang negosyo, na-realize mo bigla, ay, parang tong supply na ito ng mga pagkain hindi naman mabenta. So actionan natin. Ano yung pwede mo ipalit doon? Pag-aralan natin para lahat ng binebenta mo, kumita lahat. Parang ganon. So, your realization, lagyan mo ng action para tumama na sa buhay mo at maging kaching-kaching moving forward. Okay? So Gemini, ito po ang inyong January 5 to 11. Comment po kayo sa baba kung nakaresonate po kayo ha. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages. Thank you again for watching po hanggang dulo mga Gemini. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.